Gulo-gulo no mga friend. Butik yan. Magandang gabi ho. Ito. Note ako ng hearing. Sakit sa ulo. Kung ano lang piga. Ito. Kay Ombudsman Boying Rimulya. Pahirapan. Makakuha na salin ng mga kongresista. Irereklamo ni Ombudsman Rimulya sa House. Ano lang ho to? 2 hours ago, pakinggan natin siya. Handa raw ang ombudsman na makipag-usap kay dating Congressman Saldico kung magsauli siya ng pera sa kaba ng bayan. Inirereklamo naman ng ombudsman ang anyay pahirap ang pagkuha sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresistang iniuugnay sa flood control scandal. May unang balita si Salima Refran. Nahihirapan raw ang ombudsman investigators na makakuha ng mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kongresistang kanilang iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. Lately, our teams have been having a hard time getting the SALNs of congressmen we are investigating. Because the Siyempre, papahirapan talaga kayo niyan, ombudsman, kasi nga baka mabisto yung mga kayamanan nila, di ba? Pero, ombudsman, meron naman ang mga nagbigay na SALN na pwede nyo nang imbestigahan. Kagaya ng SALN ni Sara, 88 million. Si Digong, 37 million lang daw ang SALN niya. Pwede na imbestigahan doon . Baka si Pulong, baka nagbigay na rin si Pulong ng SALN niya. Maniniwala ba kayo doon sa tsaka dapat nga, ombudsman, yung kasong sinampa ni Trillanes sa inyo na para mabuksan na yung mga yung AMLAC, pwede nyo naman nang gamitin para malaman yung mga billion daw na kayamanan ng mga Duterte. Bakit doon kayo pumokus Meron pa si may mga nagbigay na ng SALN ombudsman. Sa Senado, marami na, di ba? Halos lahat yan Sila, si Villanueva, naglabas na SALN. Si Chis Escudero, pinakamahirap na senador. 18 million lang yata bakit hindi yun ang imbestigahan ninyo? Ipagpipres nyo na lahat ang gamitin nyo na yung AMLAC doon. Ang daming nagbigay na Si hindi PW Secretary, si Villar. Nagbigay na rin sila. Mga SALN nila. Yun ang imbestigahan ninyo. Tsaka, habang yun na. Total, pumupokus kayo sa SALN yung mga iniimbestigahan ninyong mga kongresista. Kasama naman sa flood control din yung sila Villanueva, di ba? Sila Chis Escudero. Bakit doon, di ba? Tuloy mo, ombudsman. Attorney General's office is saying, I've been told, that it has to pass through plenary for them to release a SALN. And I don't buy that excuse. I do not understand why they have to stonewall or give us a hard time with that. Kaya susulat na raw si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Susulat na raw siya kay Speaker Bogie D. Para magpuwersahin niyang yung mga kongresista na magbigay na SALN nila. Meron na nga nagbigay. Marami nang naglabas ng SALN na karapat-dapat namang maimbestigahan. Diba? Ma-freeze na yun ng AMLAC yung kanilang mga bank accounts. Diba? Ombudsman. House Speaker Bogie D para iprotesta ang prosesong ito. Nais rin niyang masilip ang umano'y conflict of interest sa investigasyon ni House Sec Gen Cheloy Garafil. The Secretary General now used to work for some of the people we're investigating. That's why we are May duda siya kay Garapil, mga friend. seemingly we're just harboring suspicions that they may be protecting people, and I don't want to believe it. Hopefully, they stop doing that because this is a very urgent matter for the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News of Very urgent
for the country. Di ba urgent yang sila Chis Escudero, lalaki niyan. Urgent na maimbestigahan na talaga yan, di ba? Sila Villanueva, sila Estrada. Oo, Pebrero na, ombudsman. Baka hindi pa wala pang makulong na kasunod si Bong Revilla. Nakakahiya naman na, di ba? Panig ni Sec. Jen Garafil. Matatanda ang sinabi noon ni Ombudsman Remulla na iniimbestigahan din ang mga contractors o yung mga mambabatas na may kaugnayan sa mga kontratista. Samantala, 12 investigasyon na raw ang malapit ng mahinog para maging mga 12 na raw ang investigasyon na malapit ng mahinog para maging kaso. Baka ma-overripe yan. O, tuloy. kaso. Kabilang sa mga iniimbestigahan si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar, Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. They're under investigation. Oh, under investigation yung tatlo. Lalaki yun. Naku. Hanggang kailan kaya investigasyon dyan, mga pre? Yan ang abangan natin. Pero wala pa bukong hindi nabanggit si Estrada. Tuloy. Maybe the case of Senator Villanueva is a little more advanced than Senator Escudero. But it's moving. It's moving. But we just have to be careful about every move that we make on these matters. Nauna nang itinanggi ng tatlong senador ang pag-ugnay sa kanila sa flood control scandal. Alam nga namang umamin yung tatlo na yan. Siyempre lahat yung tatanggihan. Si Bong Revilla nga nakakulong na, tumatanggi pa rin di ba? Ay, buhay, Juan de la Cruz. Naniniwala naman si Ombudsman Remulla na hindi aaktuhan ng Korte Suprema ang petisyon ng dating kongresistang si Zaldico, lalo't fugitive from justice na raw ito. So far, no notice from the Supreme Court. He's a fugitive from justice. You're not entitled to any judicial relief when you're a fugitive from justice. At kung seryoso raw si Ko na makipag-usap sa kanya, gaya ng mga pahiwatig o feelers sa pinapadala nito sa pamamagitan ng mga pari, kailangan raw Ito, ginagamit pa yung pare. Mga pare, mga pader, nagpapagamit ba kayo? Ha? Nagmi-middleman ba kayo kay Zaldico? O tuloy... restitute o magsoli ito ng bilyong-bilyong nakuha umano sa gobyerno. Ano yan? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Makikipag-usap nga siya, ombudsman, na wala siyang kasalanan Kaya siya makikipag-usap dahil siya wala raw kasalanan. Ba't mo pagsusuliin? Kung magsosoli yan, di ibig sabihin may kasalanan na yan. At saka ombudsman, magagalit si Marcoleta. Ay, hindi ba, hindi ba kaibigan ni Marcoleta? Ito yung Diskaya. Ayaw niyang pagsuliin. Bakit magre-restitute? Titistigo na nga yung kaibigan ko Tapos babalik pa. Hindi pa pwede. Sabi ni Marcoleta, di ba? Ang gulo, di ba? Tuloy. Possibility rin ba yun? Pagiging state witness? Pwede yan, basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Ito ang unang balita sa Pwede yan. Mag-state witness si Zaldico. Pero, depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala siya nakikita Walang sinusole, di ba? Eto pa Ombudsman bites. Ombudsman hits AMLAC. Mabagal sila. They're very slow. Sabi niya. 2 hours ago ito. Tagalog. Oo. Sige. Sir, yung naging pakikipag-ugnayan allegedly ng kampo po ni Zaldico sa inyo. May kaibigan ako na kaibigan ng mga pare. Tapos, sir, At meron daw kaibigan si Zaldico na pare na kasama sa kakausapin namin. Yun. tapos sir, you asked for... Kasi nanggaling daw si Zaldico sa seminaryo nung araw. He was a seminarian. So, yung classmate niya na naging pare, yun ang nag-broach ng idea. Pero pangatlo na itong kausap ko parang third source na. At pangatlong tulay na yun. So, mukha talagang nakikipag-ugnayan para Hindi ko alam. Sa akin kasi, kung pwedeng pag-usapan na. Kasi
ano to limitadong oras natin dito Dapat matapos kagad yung ganitong problema. Kasi bitin-bitin ang bansa natin Nasa bingit tayo ng kahirapan dito pag hindi natin inayos to Oo Tapos sir, may hiningi kayo sa kampo niya, ni Zaldi. hindi. Sabi ko nga, basta restitution, pag-usapan kagad. Kasi kung talagang willing kayo, Yun agad dapat, saldi ko. Magbalik ka agad hindi pwede yan pero ayaw nga ni ombudsman, ayaw ni tawag to, si Marcoleta, hindi papayag si Marcoleta, di ba? then magsauli kayo. Sir, kailangan ba mag-restitute muna bago kayo makipag-usap? Hindi naman. Kaya lang, that's always part of the proposition. Kasi kung iintay mo na ang korte ang magsasabi kung magkano isasauli, baka 20 taon na, hindi pa tapos yan. Diba? Tama si ombudsman. Kung sasabihin ng korte na magsoli, 20 taon na, hindi pa tapos yan, di ba? Kagaya nung nangyari kay Bong Revilla. Pinasosoli. Ngayon, nakakulong na, pero hindi pa sinosoli. 128 million yata yun, ombudsman, di ba? Tuloy. Nangyayari yan Sir, may hinihingi ba sila sa inyo? Meron bang kondisyon? Wala namang kondisyon. Ang mahalaga lang, sabi ko nga, ako, makikipag-usap ako, kinakailangan. Pero soli Pero mo sir, na. itong sinasabi niyo na mag-restitute, nakarating na to sa kampo mismo. Siguro naman nakarating na yun. Sabi ko naman sa kanila, dapat yun ang una nating isama sa usapan. Ano yun? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Diba? Wala kang pag-uusapan. Ano bang pag-uusapan? Yun nga ang gusto mangyari ni saldi ko, ombudsman. Kasi wala raw siyang kasalanan Kaya gawin mo siyang state witness at tuturo niya na lahat pero walang sulian. Parang yun ang gustong mangyari ni Saldico. Baka si Saldico ay na-advisean ni Marcoleta. Mag-state witness na nga si Saldico tapos pagsusuliin niyo pa sa mga ninakaw niya, hindi yan pwede daw yun, sabi ni Marcoleta, di ba? Tuloy, ombudsman. Usapan nyo. Kung wala sasauli, di ba? Intention ng pag-uusap? Was it to cooperate? Hindi, siguro ano yan. Kasi sa akin mga friend pag nagsoli naman to si Saldico, parang inamin niya na may kasalanan siya, di ba? Ganun gusto niya mangyari, malinis siya, tuturo niya lahat. Yung mga gusto niya ituro, di ba? Pero wala sulian. Yung puta ang gulo, di ba? Hindi ko, mga well-meaning people want to serve as a bridge. Kasi nga, third hand na yan But of course, we still entertain it because it's part of the job. Kasama sa trabaho yun. Pero sir, hindi ba siya nagpo-contradict? Kasi naman, after yung news na yan, biglang nag-file sila sa Supreme Court. Mga abogado yan, kanya-kanyang taktika yan. Alam mo naman yan, may patak yan May singil yan sa bawat pleading. Diba? Every stage of any proceeding, may singil lang abogado. Pero sir, magpa-prosper ba? Uusad ba at the very least yung sa Supreme Court po na petition? Hindi, at tingin ko, hindi. Yun nga, kasi fugitive from justice Hindi mo siya. Anong sinasabi lang naman Supreme Court dyan? Kung nakakulong ka, may karapatan ka. Pero kung ikaw tumataka sa batas, wala kang karapatan. Di ba? Tama naman yun Tama naman yun. Bato, narinig mo sabi ni ombudsman. Kung nagtatago kang ganyan, wala kang karapatan. Kailan patatanggal tatanggalin sa Senado yan. Matagal-tagal na hindi nalalitaw yan. Tsak yan. Tatakot sa sinabi ni ombudsman yan na may warrant ka maski magsasabi, wala di ba? Tuloy. Pero sir, may bearing ba yung feelers kung mag-submit niya dun sa... Kakausapin ko talaga, titignan ko kung saan sila aabot. Kasi nga, kung kami mag-uusap, madaling pagkasunduan ng maraming bagay, di ba? Kasi ang ombudsman law gives a lot of leeway to the ombudsman to solve these problems. So sir, dun sa pakikipag-usap, may possibility na ma-lower yung sentence niya or... Ganun. Nasa possibility rin ba yun? Pagiging state witness? Pwede yan, basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Pero kung ipaliwanag sa akin na mayroon namang ganito o mayroong ganon, baka sakali pwede. Kailangan nga merong kasunduan mabuti. Kung magkano yung babalik, di ba, ombudsman, yung kasunduan ang importante. Diba? And then sir, yung sa Salian issue, may we know how many congressmen yung Kaya marami kami kailangan na salin Kasi yung contractor controversy,
Kailangan ma-resolve natin to. Kasi conflict of interest yan. Di ba? Code of ethics yan eh. Code of ethical standards yan ng government. Dapat hindi ka na, wala kang conflict of interest. Sir, when the ombudsman looked into the properties allegedly linked to former Speaker Martin Romualdez, Ano yan? Ano yan? yung properties allegedly linked Oh, to him. what about it? Is the ombudsman looking into Oh yes, of course, of the course. history of ombudsman like looking into corporate layering? Ginagawa rin namin yan. We're doing everything proper. I mean, we're actually advanced already in that sense. Kaya lang we're just quiet about what we do. We cannot broadcast everything we do because sabi ko nga, we're going up against well-paid lawyers. Bakit mo sinabing may warrant of arrest na si Digong? Ay, si Bato. Tignan mo, nagtago na tuloy. Dapat hindi mo sinabi yun eh. Totoo yun. Di ba? Yung sa Salin issue ulit, balikan lang natin. Sir, ano po yung nireport sa inyo nung team po ninyo na humingi po sila ng mga Salin? Yun nga, may sinasabi sa mga team namin na padadaanin para sa plenary yung permission. Walang ganun eh. Hindi dapat padaanin sa plenary. Nasa Congress ako dati. Nasabihan, kabisado ko yung plenary. Hindi namin ginagawa yun. Marami na imbestigahan sa PDAP nun. Hindi dumaan sa plenary. Tuloy. What was the process then, sir, nung nasa Congress? Wala, basta inimbestigahan sila. Oo. Marami kasi na-imbestigahan dyan sa PDAF, di ba? Wala naman tumaas sa plenary dyan na kailangan ng approval ng plenary para i-release ang salin eh. Walang ganun. Tama. That never happened before. Bakit kaya parang Yun nga, dapat yung mga salin na nakalabas na, Ombudsman, imbestigahan mo na yun lahat. Kay Sara, kay Digong, dapat na imbestigahan lahat yan. No? Lalo kay Chis Escudero, kay Villanueva, kaya marami naman eh. Maski yata itong mga bilyar, naglabas na rin ng salin eh. Dapat, imbestigahan mo na talaga yan. Oo, at daming pera dyan. Oo. Ewan ko, di ko alam. Marami kasi nagre-reklamo siguro congressman, ayaw nila maimbestigahan. Oo. Pero tatamaan naman sila eh, kahit anong gawin mo eh. Oo. Tapos, sir, you mentioned may conflict of interest din sa SecGen. Possible. Oo. Bakit po, sir? Nagtrabaho na yan dati ron. Tingnan mo yung kanyang biodata. kanina, sir? Sa house. Parang ano siya, may suspecha siya dun sa SecGen eh, no? Kay Garapil eh, no? Possible, no? Tayo, no? Dati yan. She used to work in the house. You check her out. Don't get it from me. Mag-imbestiga naman kayo. Oo. Sir, kayo ba, sir, may own panawagan na lang kayo sa mga kasamahan ninyo sa Congress na Just cooperate. Ayaw namin makasakit ng tao. Kung gusto namin, maiayos lang ang bansa. Di ba? Sir, how's the digital forensics investigation on the Cabral trials or whatever? Are they Marami kaming problema dyan. Kaya hindi ako nagko-comment dyan. Inaayos pa. Hitingnan ko pa. Sir, pwede niyo po i-elaborate yung kanina you somehow expressed dissatisfaction with AMLAC. Nabagal sila. Oo. They're very slow. Amlak, masyado kang mabagal eh, ha? Order, di ba? Kaya nga mabagal eh. Kasi nga, ang bagal na nila, dadaan pa ka sa korte pagkatapos, di ba? Dapat dyan, mabilis sila. Oo. May AI naman, meron naman silang magagamit na, they have the expertise, they're the experts. Oo. Over the weekend, sir, I think they disclosed na 25 billion na yung na-freeze. So, you think that's not enough? Dapat dito mga taga-amlak na to, makakita rin na salin nito eh, sa totoo lang eh. Para makapagong kayo eh. Galit sa inyo si Ombudsman. Kulang yun. Kulang yun. Maliit yun. Sir, Sa house. pa-add lang doon sa restitution. Kung sakaling magsabi yung Camp Tizaldi ko na willing sila, but some of his accounts are frozen. Yeah, kasama na yan. Kaya nga fini-freeze yan eh. Diba? Okay? Thank you. Isa po kasi sa matindi rin. Rest ng buwan ng Pebrero taong 2026 sa ating po mga headlines sa hapon. Botohan ng House Justice Committee kung may substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. ipinagpaliban bukas. Pre-trial hearing ng kontratistang si Sara Diskaya sa kasong graft at malversation ipinagpaliban ang Lapu-Lapu City Regional Trial Court. Patuloy na operasyon ng ICI ipinaubayan ni Pangulong Marcos Jr. sa desisyon ng mismong komisyon. O, yun o. Pinagpaliban na naman bukas yung ng impeachment. Oo.
Hindi naman nila pera ginagastos dyan, di ba? Yung kakainin dyan ng mga ano na yan, mga nasa kongreso na yan, na nag-uusap-usap tungkol sa impeachment, nung panahon ni Sara Duterte, isang taon hong ilang buwan nagbangayan yan sa mga senador na yan, mga kongresista na yan, na tungkol dyan sa impeachment ni Sayad, ang bandang huli, sabi ng Supreme Court, mga ano kayo, mga gunggong, unconstitutional kayo dyan. Sa susunod na taon na kayo makipag-manggulo, ha? Lugi din naman si Juan de la Cruz, di ba? Ngayon, na naman sila. Yan naman. Mas lalong malupit ngayon. Kasi, si Sara ini-impeach ngayon, pati yung presidente, ini-impeach na nila. Dahil naman, mabuhay ito, Palagay ko, tapos na ito, mga friend. Baka itong taon na to, wala akong mangyayari ito. Puro buda. Kaya ako minsan naiisip ko yung martial law, maganda Noong panahon ni Marcos Sr., talaga namang walang eleksyon, walang kongreso, walang senado, wala akong ganito, walang ganito kagulo, di ba? Oo. Ay, nako. Ang parang naging nakaw nga noon, panahon niya, siya lang, tsaka yung mga cronies niya. Dito ngayon, di ba? Lahat sila magnanakaw na yata halos. Ilan na lang ang hindi nagnanakaw. Tapos, plus yung mga kanya-kanya pang cronies, di ba? Kagaya si Bato. Si Bato, lahat ng empleyado niya sa kanyang opisina, kamag-anak niya pala. Nagtatago na si Bato. Kumikita pa si Bato. Pati yung mga nasa... Ay, kaputang buhay ito, mga friend. Magkulab na tayo, mga friend. Yan ang buhay ngayon, Ay, magkulab na tayo mga boss. Kalat ni Baya, shout out my friend. Ay, nako. Kalat ni yan ang sinasabi ko. Nandahil sa katangahan at pagka-weak leader ni His Excellency ay may posibilidad na ma-impeach ang diploma in social studies ng ang uwas na presidente na to. Kung ma-impeach man siya ay dahil sa katangahan niya His Excellency, ngingisihan at ngingiwian mo na lang ba naman ito? Ikaw rin. Wasak ang tumbong mo pag nagkataon. Patay tayo, kalati ka. Eddie Luna, shout out my friend. Hello. Karox, magandang araw sa inyo dyan. Ako'y nanlulumo sa nangyayari dyan sa Pinas. Bakit si Sara Sayad hirap na hirap ma-impeach? Napangitan ng halos lahat ng pera ng gobyerno, ninakaw niya lahat pero hirap na hirap silang i-impeach. Pinagduloko na ng mga Pilipino. Nakakasuka na ang ugali ng mga humahawak ng batas. Mabuhay ka, Karox. Mabuhay, Eddie Luna, my friend. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. Porping Peña, shout out, Hayaan na natin, wala na rin akong gana. Wala naman talagang kakayahan si BBM na maging presidente. Karma yan sa pandaraya kay Leni Robredo. Eddie Luna ulit Ang mga maliliit na Pilipino ginagago na lang ng Korte Suprema. Bakit sa magnanakaw na si Sara Duterte ayaw nilang pag-aksayahan ng panahon pero si BBM agad-agad kumilos na agad para ma-impeach? Ay ako. Porping Peña, bawi na lang tayo kay Digong. Di na makakawala yan sa ICC. Yun na lang. Doon na lang talagang bawi, Porping Peña. Mary Lebron, good evening, Sir Rox. No skipping ad, sabi niya. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Eddie Luna. Marami ng Pilipino ang ugaling hayop. Hindi naman lahat mga makadutae ang sinasabi ko na mga ugaling hayop. Mga buhay, Rox. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Di sa Betis Careo. Good evening, Sir Rox. Diyan may impeach si BBM. At dapat nga si Sara ang ma-impeach. Oo nga. Natin. Alam mo, sa ngayon walang imposible talaga Ang imposible lang talagang nakikita ko. Ba't hindi mapukulong-pukulong tong mga magnanakaw na Duterte? Walang nag-iimbestiga, walang napipristo. Dapat yan. Yung mga armas niya, na maraming armas yan, dapat yan. Sa mga daldal niya mga yan, dapat yan kinansila na yung mga lisensya ng armas niyan, di ba?
Librado Ludovico, blessed morning, Karox, and to our warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Pag itong si Bleng Blong ay na-impeach, yan ay dahil sa katangahan niya. Binalahuran na siya mula ulo hanggang paa, hindi pa siya kumilos. Goodbye sayonara. Lord, please save the Philippines. Totoo yan, librado. Natin, sana hindi, Eddie Luna. Ang masasabi ko lang, Karox, walang kwenta na ang batas sa Pilipinas. Pati mga humahawak ng batas, hindi makapagkakatiwalaan. Mga walang hiya, mga yan. May kasalanan ka at wala kang pera ang kanilang hinihintay, hayop, pati mga taga-korte, suprema, pera-pera ang gumagalaw. God bless, Karox. Jokiano, BBM, kumilos ka na. Huwag kang tutulog-tulog. Talagang mga hayop, demonyo, mga Duterte. Di pa kayo mga matay. Patay tayo dyan. Jokiano ulit, Bongbong, mag-martial law ka na para masakotin ang mga demonyong alagad ni Digong. Pag nalipol mo na, saka mo na lang ilip ang martial law. Sa palagay ko, payag naman ang mga Pinoy sa martial law. Masupil lang ang mga dutae. Pwede, di ba? His Excellency, ginawa ni Digong yan Di ba? Nag-martial law siya doon sa, Marawi ba yun? Dapat ka na talagang mag-martial law. As to what? Shout out. Shout out, Boss Rock, sabi niya. Jokiano ulit. BBM, makakabit pala, BBM, nakakabit pa ba balls mo? Parang wala kang ginagago ka, wala kang pa ring aksyon. Kumilos ka naman. Tayo dyan. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Mabuti nga kay BBM yan. Ayaw niya kasi ipa-impeach si Inday Sayad noon, kaya siya ngayon ang ipa-impeach. Mabuti pa, umamin na lang sila na dinaya nilang nakaraang eleksyon para pareho na silang ni Sayad umalis sa pwesto. Ulo ni David. Aamin ba naman? Hindi. David Ali Mendoza ulit. Kaya abangan na susunod na kabanata matapos i-impeach ng Kongreso si BBM. Tama po kayo, Karox. Ang gulo-gulo na ng bansa natin. Parang bulbul ng tikbalang. Sino ba namang foreign investor ang mamumuhunan sa bansa natin kung ganyan walang kasiguraduhan ng takbo ng ekonomiya natin? Di malaman kung sino ang susunod na mamumuno, lalo na kung si Sayad ang uupong presidente. Lalong bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Ubos. Pero hindi papayag ang tao. Tansya ko lang, Ted, yung mga gago kasi naman itong... Unahin nyo muna si Sara impeach, saka na kayo kumanadya kay His Excellency. Nagpapa-imbestiga pa nga siya. Tangin na kayo, yung panahon ni Digong, hindi naman kayo gumalaw. Para kayong mga abnormal. Di ako maka-BBM. Pero talagang napaka-ano ninyo. Nung panahon ni Digong, minura na yung pare, binura na, binaboy ang Katoliko, lahat, binaboy ng putang ng yan. Wala naman kayong pinay na impeachment dyan sa Kongreso. Ino nyo. Tama ka, Roque. Baka ma-impeach si BBM. Si BBM kasi ayaw making kay Bad. Ang sabi ni Bad, ilaglag mo na si Romualdez, huwag mong pagtakpan kahit si Sandro Marcos kung hindi babagsak ka. Sabi ba ni Bad yun? Tedo, sobrang nagmamadali ang mga nag-i-impeach kay BBM. Sana si Sarang walang kwenta ang inuna. Mga bugok din. Totoo yan, Ted. Ted ulit, First time sa buong mundo na may ma-impeach na presidente at vice-presidente. Magkasabay pa, dito na lang sa Pilipinas, maaari tayong tawaging pinakakurap na nasyon sa buong mundo. Dahil dito, di bali na, malalagay naman tayo sa Guinness World Record. Kung magkakataon, nauna na tatay ni BBM, pinakadakilang magnanakaw na presidente sa buong mundo. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox. Mga kabosing, talagang nakakadismaya na po talaga hustisya sa ating bansa. Wasak lahat ng puso natin sa nangyayari sa ating bansa. Lord, kayo na po bahala, sir. Ingat po tayong lahat. Asap po tayo na magkakaroon din po tayo ng katarungan ang ating inang bayan. God bless us all po. God bless, Rodelia.
Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni friend Shervin, no? Ayan na, ayan na. Ayan na nga ba sinasabi natin, Xerox, di ba? May sipon ako, Tia Deli. Ang atin pong si Muning, sobrang naging kampante. Kaya, nga ba, Xerox? Parang tuluyan na talaga siyang magpapahinog ng bukol pag nagkataon, ha? At pag si Madam Topak ang pumalit, ba, Xerox, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. War of the century po, talagang ang mangyayari. Totoo yan, Tia Deli. At naku po, ngayon pa lang, yung mga makukulong na mga taga-senado, nagpipiesta na at di na po makaantay. Kating-kati na ang mga lubot na maimpo si Sayad Topak. Nakakatanaw na sila ng maliwanag na pag-asa si Mr. Budutman. Kakapal ng mga apog nyo, mga lintang sukab. Kalalim ng Tagalog niya, lintang sukab. O edi subukan niyo at nang magkaalaman, pag ito pong ating mga John Lloyd ng Cavite chapter, papatay-patay sa pagkilos. Talagang sa imburnal po tayong lahat pupulutin, mga didilis. At ng mga tutae. Pero alam mo, Xerox, di po pababayaan siguro ni Lord na masakop tayo ng mga halimaw sa banga. Totoo yan. Pag nagkataon, kanya-kanya ng labasan ng lungga ang mga pinutukan ng lintik ng mga halimaw, si Bantag, si Boy, ang lover boy, naku. At malamang po, Xerox, si Quezon Panis, panay ulit pa. Panay ulit ang pagpipreskon. Kagaya talaga ng ambag-ambag po itong talagang kaabang-abang po itong gimbal-gimbal na ganap po sa ating bansa ngayon, Xerox. Tuloy-tuloy yan. Tuluyan na po sa tulutan po sana ni Lord na wag pong mangyari. Ang prinsesa ng Balahura makaupo at lalong maghasik po na sobrang lagim na magaganap. Dasal po tayong lahat at sana po wag pong magwagi ang mga pinutukan ng lintik ng mga buhayang halimaw. Mga leche. Sir Muning. Yan tayo. Nanawagan tayo Sir Muning. Sir Muning. Hanggat mainit-init pa at nasa iyo pa ang bola, ba galing-galingan mo sa pagkilos dahil ang mga halang po ang kaluluwa, hindi po sila talaga nagbibiro, Sir Muning. Do or die na po ang labanan at matira na po talaga ang matibay. Kaya nakasalalay po sa inyong mga kamay ngayon. Lalaban ba o uuwi? Patay tayo dyan, Tia Deli. Jane Labay na, shout out. Xerox, naku naman. Di may impit si BBM. Umpisa pa lang yan. Sana nga, friend. Sino ba gusto? Pero yun nga Sa dami ng kwarta nito, magtutulong-tulong na to. Mga putang mga to. Bong tupas Tama. Pera ang gumagalaw dyan. Lumalamon ng pera ang Kongreso. Shout out, Bong Tupas. 3J Show po. Hello, Sir Rox. Mag-react lang muna ako dito kay Mariel Padilla. Alam mo, Sir Rox, may isip din pala ito babaeng ito. Aba, tamang-tama siya sa sinasabi niya. The Philippines does not deserve her husband. Ay, totoo yan. Hindi natin deserve ang isang senador na walang alam, walang kwenta senador na mga China at maliwanag pasikat ng araw ng tanghali. Hindi natin deserve ang isang senador na nanimag motion sa Senado hindi alam. Hindi deserve ng Pilipinas ang isang kimo na isang pahirap sa bansa. Totoo yan, 3J Shop ka. Maril Pabianak, shout out. Let's all pray na manaig po ang kalooban ni Lord kung ano man ang plano niya para sa ating bansang at lahat ng Pilipino. Diba? 3J Shop ulit to. Xerox, ito talagang si Marcolecta, talagang tahasan ng pagiging China puppet, no? Oo, yeah. Pinasweldo na siya ng Pilipinas. Baka may binibigay pa sa kanya China, di double, di ba? Wala na talagang tago-tago pa dapat sa kanya. Tanggalin na rin sa Senado. Dapat may magsampa ng ethics committee para matanggal siya. Hindi ko lubos maisip kung paano niya ipagtatanggol ang China sa usapin ng West Philippine Sea. Kanina sa Senado talagang
ang Pilipinas pa ang pinalalabas niya na nang aangkin. O yun nga, may gulay. Gusto kong sapukin sa ngit-ngit ko. Anong klaseng nilalang ba ito? Anong klaseng mga nilalang ba ito sa China puppet na ito? Sila Kimo, Marcolecta, Bongo, Bato, Sara, Lantara na talaga. Talagang ganun na nga eh. Pero patuloy naman silang sinesweldohan ng bansang Pilipinas. Diba? Galing sa pera ni Juan de la Cruz, kawawa talaga. Jojo, Tol, shout out sa'yo. Good PM, Tol, moro-moro lang yan kay BBM, kaya nag-walk out si Kong atras. Eh, ganun ba yun? Ha? John Dimango, my friend, shout out. Christian Cheng, shout out. Ay, nako. Wala no? Ganun talaga. Buhay, ha? Dasal. Wala talaga magagawa, mga friend. Hirap, no? Paanong gagawin buhay ito, puti? Taka may mga putang, sweldo na senador, lalaki na sweldo niyan. Para kumampi lang sa China, hindi sa Pilipino. Putang ina. Ay! Lord. Magandang gabi po mga boss. Mission accomplished. Good night.